Upang maigalaw ko ang aking sarili, inipon ko ang aking galit at puot laban sa mga nilalang na muntik ng kumitil sa aking buhay. Hindi naglaon. Nang punong-puno na ako nito, naramdaman ko ang pagbigat ng punyal na ibinigay sa akin ng aking maestro. Hindi ko mawari kung anong ibig sabihin ng bagay na yan. Pero habang tumatagal, mas lalong tumitindi ang aking pagmamalabis na maamoy ang dugo ng nilalang na aking nakikita. Dahil sa ganoong pakiramdam, hindi na ako tumagal pa sa aking kinatatayuan. Ang ginawa ko, imbis na hintayin ang nilalang na yon, ako na mismo ang lumapit dito. Walang pagdadalawang isip at pag-aalinlangan, inakyat ko ang bubong ng bahay kahit yung dingding at bubong nito, gawa lamang sa pinagtagpi-tagping anahaw. Malaki akong tao noong kabataan ko, Pinuno, kaya halos wala akong ideya kung bakit ako nakakagawa ng ganoong bagay. Marahil ay parte yun ng swerte ng mutsyang aking tinataglay. Pagdating ko sa itaas, agad akong sinunggaba ng aswang. Naging matindi ang aming pagbubuno na sa bawat pagbagsak ko, pakiramdam ko tatagos na ako sa bubong. Paulit-ulit din yung umunday ng saksak sa aking katawan, ngunit para itong iniihip ng hangin papalayo sa akin. Dahil sa ganoong pangyayari, mas lalo akong tumagal sa laban. Yon ang kauna-unahang beses na nakipaglaban ako sa ganoong uri ng nilalang, kaya na may aminado akong dehado pa ako sa mga oras na yon. Sa aming pagbubuno, ramdam ko ang bigat ng mga pag-atake nito. Sinusubukan ako nitong pangibabawan pero hindi ko yun hinahayaan. Nang mapansin kong takot sa punyal na ibinigay ng aking maestro ang nilalang na yon, ito na mismo ang ginamit kong panlaban sa kanya. Nataon kasi noong may tabak pa akong hawak sa kaliwang kamay, kaya para maibuhos ko ang lahat ng aking kakayahan sa punyal na yon, itinuon ko roon ang aking atensyon. Maraming nangyari noong nagbubuno kami. Ultimo ang pakpak nito, ginagamit para matalo ako. Sa loob ng halos 15 minuto, purong mga galos lang ang natamo ko. Yung nilalang naman, 2 saksak na ang tinamo sa may bandang tadyang at sa likod. Nanghihina man ito pero alam ko sa aking sarili na hindi pa doon magwawakas ang lahat. Anong kailangan mo sa batang to? Lagpas na siya sa edad ng inyong pagkain. Bakit mo siya ginagambala? Wika ko sa nilalang. Matapos kong mailahad ang mga katagang yon, ngumisilang naman ito na para bang wala itong balak na magsalita. Dahil dito, hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa na tapusin ang trabaho. Pagsunggab ng nilalang sa kinaroroonan ko, mabilis kong hinawakan ng ulo nito, sabay daga nito sa bubong. Akmang papalagpa ang nilalang na yon, walang kaawa-awa ko itong inundaya ng saksak sa bungo. Sa sobrang talim ng punyal kong hawak, kahit gaano pa man katigas ang bungong yon, mabilis yung napasok ng talim nito. Nang mapatay ko na ang nilalang, inihulog ko ito sa bubong na parabang isang basura. Matapos nun, dinala ko ito sa talahiban at inilibing, alinsunod sa habilin ng aking maestro. Nang maisakatuparan ko na ito, nagmamadali akong pumasok sa loob. Pagtitigan namin ni Maestro Metring, napangiti lang naman ito habang ginagamot ang batang nagdedeliryo. Ilang oras pa ang lumipas. Kagaya ng inaasahan, gumaan ang pakiramdam ng batang yon. Sa isip-isip ko noon, napakahiwaga talaga ng mga haplos nito.
Sa ilang buwan naming pagsasama, ako na mismo ang nakapatunay kung gaano kabisa ang pamamaraan ng paggamot nito. Normal lang naman yon kung iisipin, gawa ng nasa ilalim ito ng basbas ng diwatang si Awon. Palaisipan man para sa akin kung ano ang ikalawa nitong gabay, naniniwala ako na sa pagtagal pa ng aming pagsasama, malalaman at malalaman ko pa rin ito. Matapos magamot ni Maestro Metring ang bata, agad namang kaming umuwi sa amin. Ganun pa rin naman ang ganap. Wala namang nagbago. Kahit may tangang mutya na ako, patuloy pa rin akong naninilbihan sa kanya. Yung buhay ko noon pinuno, umiiral para lamang pagsilbihan siya. Ni hindi ko na nga inisip ang aking mga magulang na naunang tumalikod sa akin. Sabihin na nating malaki rin ang utang na loob ko sa kanila. Pero anong magagawa ko? Matagal na nila akong itinakwil. Halos ikahiya nga nila ako sa karamihan, kaya nawalan na rin ako ng gana na muli pang bumalik sa piling nila. Para sa akin, ang tanging mahalaga noong mga oras na yon ay yung relasyon ko sa taong nagligtas sa buhay ko. Sa paglipas ng taong ito, may nalaman si Maestro Metring ukol sa isang babaeng mambabarang na naghahanap ng isang sinaunang gamit. Tinatawag yon ng maestro ko na sinulid ng buhay. Ayon dito, wala itong sapat na lakas para tumulong sa kahit na anong pisikal na kumbate, pero ang kakayahan nito sa espiritual na aspeto, sadyang napakamapanganib. Naniniwala rin yung malalim ang karunungan ng mambabarang na naghahanap dito, kaya na may sa lalong madaling panahon, kinakailangan nila itong maunahan para maitago nila ang gamit na yon. Dagdag pa ng maestro niya na, sa isang mapanganib na kamay, kayang kumontrol ng sinulid ng buhay ng hindi mabilang na mga alagad. Paglalarawan din ni Maestro Metring sa gamit, para lang itong gininto ang buhok ng tikbalang. Wala itong ibang pagkakakilanlan, maliban sa sisidlan nitong batong hinulma para maging isang baul. Mag-iilang siglo na rin yung nakatago sa mundo, base sa detalyeng inilahad ng diwatang si Awon. Matapos naming malaman ng tungkol sa bagay na yan, hindi na kami nagpaligoy-ligoy pang hanapin ang matandang babae. Habang bumibisita ako noon sa mga baryo-baryo, ang aking maestro naman nagpapalipad ng mga usal sa hangin, kalakip na mga insektong ginagamit nito sa paghahanap ng mga kalaban. Inabot din kami ng buwan sa pananaliksik, pinuno, hanggang sa doon namin na pag-alaman ang tungkol sa isang babaeng naninirahan sa tabi ng bundok. Liblib ang lugar na yon at tanging siya lamang ang naninirahan doon. Sabi-sabi ng mga taong nakausap ko, dalaga pa ang babaeng yon. Ilang beses na rin kasi nila itong nakitang naglalakad sa gubat, pero kapag sinusubukan nila itong habulin, hindi nila ito naaabutan. Gayunpaman, sa kabila ng kanilang inilahad, mas naniniwala pa rin ako sa detalyeng ibinahagi ng maestro ko. 3 araw pa ang lumipas ng aking paglalakbay. Hindi naging madali ang lahat. Marami akong kadugong iniwasan, kalakip ng iilan kong mga kaaway noong mga panahong basag ulo pa ang aking hinahanap. Sa lahat din ng oras at pagkakataon, itinatago ko ang aking pagkakakilanlan nang sa gayoy hindi ako dumugin ng mga taong may karamdaman. Di naman kasi ako lumuwas noon para magkawang gawa. Bagkus lumuwas ako para hanapin yung nilalang na nagiging banta sa aming kaligtasan. Sa pagpapatuloy ng aking paglalakbay, maraming baryo na akong dinaanan. Tuluyan na rin akong nakalabas sa aming lugar
hanggang sa mapadpad ako sa isang liblib na baryo kung saan pawang mga taong may karamdaman ang naninirahan sa lugar na yon. Kaya likas na sa mga ito ang may sakit dahil sa lakas ng salot na umaaligid sa kanila. Wala man akong nakikitang kakaiba pero alam ko sa aking sarili na may mga nilalang doong pasimpleng tumitira. Upang makaiwas din sa anumang aberya, hindi ko nalang pinansin ang mga ito. Habang binabagtas ko ang daan, marami akong nakakasalubong na mga aswang na nakasuot ng balat kayo. May mga manlalason ding umaalok sa akin ng mga ibinibenta nito, pero sa oras na ipinapakita ko ang aking tabak, kusa nila akong nilulubayan. Yun kasi ang aking senyales sa lahat ng nilalang na handa kong makipagpatayan anumang oras. Pagkapasok ko sa loob ng baryo, rekta kong binagtas ang daan patungo sa paanan ng bundok. Mula sa lugar na yon, naging maingat na ako sa aking mga kilos dahil alam ko sa aking sarili na mapanganib ang lugar na aking tinatahak. Sa aking paglalakad, marami akong napansing insekto na nagmamasid. Yung iba sa mga ito, kung hindi mga barang, mga itim na gagambang gumagapang sa mga puno. Di ko na rin yun binigyan ng pansin, lalo pat alam kong matagal nang sinusubaybayan ng matandang mambabarang ang aking mga kilos. Hindi naglaon nang marating ko ang isang sira-sirang kubo sa liblib na parte ng bundok. Doon ko nasipat ang isang dalagang nakatayo sa halamanan, abalang-abala sa pagpitas ng mga bulaklak. Noong una, inakala ko talagang dalaga ang babaeng yon. Pero pagmulat ng aking diwang hiwaga, unti-unting kumulubot ang mga balat nito hanggang sa tumambad sa mga mata ko ang isang huklubang babae na napakapangit ng itsura. Kulukulubot talaga ang balat nito at sa kung ano ang kinaganda ng dalagang anyo nito, siya namang ikinapangit ng totoo nitong anyo. Matapos ko naman yung masilayan, agad namang sumilay sa akin ng matanda, sabay ngisi na animoy ipinapakita nito ang kanyang may itim na gilagid. Bagaman malayo pa ako sa kinaroroonan ng nilalang na yon, hindi ko maipagkakailang may mga kasamahan itong nagtatago sa likurang bahagi ng kubo. Paghawi naman ng matanda sa buhok nito, doon ko nakita ang isang kulay pulang sinulid na nakakapit doon. Di ko alam kung ano yon, ngunit malakas ang aking kutob na yun na nga ang sinulid ng buhay na aming hinahanap. Sa isang iglap, narinig ko ang pagbulong ng nilalang na yon at kasabay nito ang paglitaw nito sa aking tabi. Nang maramdaman ko naman ang paghahawak nito, agad ko naman yung inambahan ng suntok, dahilan para tuluyan yung maglaho. Ikaw naman, masyado kang mainitin. Wala naman akong gagawin, kaya huwag kang matakot. Halika, pumasok ka sa bahay ko. Aaliwin kita hanggat gusto mo. Pabulong na wika ng mambabarang habang yon ay humahagik-gik. Matapos ko yung marinig, hindi na ako nagdalawang isip na umatras pansamantala. Kaya ko yun ginawa ay dahil sa mga nilalang na nakikita kong unti-unting gumagapang papalapit sa halaman ng matanda. Pagkaraan pa ng ilang minuto, doon bumungad sa akin ang malataong mga nilalang na naglalakad na parang mga aso. Alam kong aswang yon pero wala akong kaide-ideya sa uri nito. Sa abot ng aking pagkakatanda pinuno, mahahaba ang mga braso nito, tapos normal lang yung mga binti nito.
Kapag gumagapang din sila, para silang mga ahas dahil sa sobrang bilis. Kakulay din nila ang lupa, tapos ang kanilang mga mata, pulang-pula. Nakalabas din ang kanilang mga dila at ang mga bunganga naman nila, halos hindi na nila magawang maitikom buhat sa dami ng mga nagsiuslian nila doong pangil. Napakalansa din ng mga nilalang na yon, tapos wala itong buhok sa ulo. May mga kadena din yun sa kanilang mga kamay at ang kanilang mga gulugod naman nakausli na. Hindi man sa tinatakot ko kayo, pero sa oras na makaharap nyo ang nilalang na yon, di nyo pa man nasusubukang makipaglaban dito, makakaramdam na talaga kayo ng pagkasindak. Hindi mahalaga kung anong mutya ang tangan nyo, dahil sapat na ang takot para mag-alangan kayo. Matapos kong masaksihan ng mga nilalang na yon, may parte ng aking utak na nagsasabing tumakbo na ako para makalayo. Sino ba naman kasi ang hindi matatakot sa mga ganoong uri ng aswang, lalo na sa hamak na kagaya kong wala pang malalim na karanasan? Akala ko nga noon katapusan ko na, pero hanggat hindi pa ako nagkakaroon ng matinding pinsala sa katawan, pinili ko talagang lumayo. Pagkaripas ko ng takbo, sakto naman ang pagkarinig ko sa utos ng mambabarang sa mga kasamahan nito. Maya-maya pa, doon ko na naramdaman na para bang may humahabol sa akin. Naranasan nyo na yung pakiramdam na parang hinahabol kayo ni kamatayan? Tipong lahat ng malulusutan, kahit singlaki ng butas na dinadaanan ng daga, kayang-kaya nyong daanan? Ganon na ganon ang naramdaman ko noon. Ang ipinagpapasalamat ko lang, hindi talaga ako iniwan ng mutsyang ibinigay sa akin ni Maestro Metring. Kahit kasi muntik-muntika na akong masukol, nakakahanap pa rin ako ng paraan para makalayo. Akala ko nga noon, himala na yung nangyayari pero nagagawa ko ito. Isang oras pa ang dumaan. Narating ko na ang isang maliit na palayan. Kahit bagong lagay ng binhi ang sakahang yon, wala akong pagpipilian kundi ang dumaan sa kahon-kahon ng palay. Habang binabagtas ko ito, napansin ko namang unti-unti nang tumutulo ang ulan. Nataon kasi noong masama ang panahon, kaya na may hindi na talaga nakapagtataka para sa akin ang ganoong klima. Pagbuhos naman ng napakaraming ulan, bahagyang nawala ang mga aswang na humahabol. Ilang ulit ko itong nilingon pero wala na talaga akong nakita. Makalipas pa ang ilang minuto, bigla naman akong natigilan nang tumambad si Maestro Metring sa aking harapan. Hindi naman yun ang kanyang totoong wangis dahil yung ulan ang mismong bumubuo sa anyo nito. Pagsilay naman ito sa akin, inabisuhan niya akong magpatuloy lang. Dahil dito, wala na akong nagawa kundi ang tumakbo ng tumakbo. Pero alam nyo, nung akmang papalayo na ako sa palayan, napansin ko ang napakaraming wangis ng aking maestro na binubuo ng ulan. Lahat yon pilit na hinaharangan ng mga nilalang na nagtatangkang tumagos sa barikadang ginawa nito. Dahil sa ginawa ng aking maestro, nakatakas ako patungo sa pinakamalapit na baryo. Ligtas naman sa lugar na yan, kaya imbis na magpatuloy, minabuti kong magpalipas na muna ng gabi. Kinabukasan, wala na akong ibang ginawa kundi tahakin ang daan papauwi. Baldado man ang katawan ko dahil sa ilang oras na pagtatakbo. Hindi na yun mahalaga, basta ba'y makatakas sa mga nilalang na yon. 2 araw ang lumipas, muli akong nakabalik sa pamamahay ni Maestro Metring. Di pa man ako nakakapasok sa bahay nito, nasipat ko na yung nakaupo sa may bandang bintana, animoy hinihintay ang aking pagdating.
Kumusta ka, Iroy? Hindi ka naman ba nahirapan sa pag-uwi mo? Pasensya ka na. Hindi ko inaasahan ang mga bagay na yon. Mas mataas pa pala ang pandama ng matandang yon kumpara sa aking inaasahan. Pumasok ka na at nang makapagpahinga ka. At nga pala, dumaan dito kahapon yung mga magulang mo. Hinahanap ka nila. Sabi nila sa akin, umuwi ka na dahil may sakit yung nakatatanda mong kapatid. Pwede ka namang pumunta sa kanila. Basta bumalik ka. Alalahanin mo, marami pa tayong gagawin. Bungad na wika sa kanya ng kanyang maestro. Matapos ko yung marinig, tahimik lang akong pumasok. Lahat ng alaalang may kaugnayan sa aking pamilya, muli ko na namang sinasariwa. Hindi ko mawari pero ang pakiramdam ko nun, pinaghalong saya at lungkot para sa mga ito. Natutuwa ako, Pinuno, dahil noong mga oras na yon, hinahanap nila ako pero sa kabila nito, nalulungkot din ako dahil alam kong pinapapunta lang nila ako para gamitin. Gayunpaman, hindi ko ito tiningnan bilang isang negatibong bagay, sa halip ginamit ko ito upang mas lalong magpalakas sa larangang aking tinatahak. Nang magkaroon na ako ng sapat na pahinga, agad din naman akong pumunta sa bahay ng iniwan kong pamilya. Kasama ko noon ang aking maestro, kaya na may hindi ako nababahala kahit papaano. Bagaman malayo na ang narating ko, hindi ko pa rin maipagkakaila ang nararamdaman kong takot laban sa aking ama. Laking pasasalamat ko na lang noon dahil sinamahan ako ng matanda. Pagdating naman namin sa dati kong pamamahay, bumungad sa akin ang iilang mga kaibigan ng ama na kasalukuyang nagsisikumpulan sa lugar na yon. Akala ko noon, nakikiusyoso ang mga ito sa kapatid kong may sakit. Pero paglapit ko sa mga panauhing yon, nagsimula na yung magsalita ng masama laban sa akin. Lahat ng mga taong naroon, ako ang pinagdududahang pumatay sa dalawa kong kaibigan. Ako kasi ang nakitang huling kasama nito, kaya na may agad nila akong pinaghinalaan na ako nga ang pumatay. May mga kamag-anak din ng dalawang pumanaw na pilit akong nilalapitan para saktan, pero sa tuwing nag-aambayo ng suntok, sinusuwayo ni Maestro Metring. Hindi ko mawari kung ano ang kanyang ginagawa, pero sa oras na inutusan niya itong tumigil, napipilitan niyong lumayo. Dahil sa ginawa nito, ligtas ko namang narating ang loob ng aming bahay. Pagdating ko sa silid ng aking kapatid, bumungad yun sa aking butot balat na, tapos may napakalaking tiyan. Bumibitak-bitak na rin ang balat nito, at yung mga kuko nito, pa isa-isa nang natatanggal. Noong una, inakala kong kulam ang karamdaman ng kapatid ko, pero hindi naglaon, kinumpirma ni Maestro Metring na binabarang ito. Unang katanungan doon ng matanda, sino-sino ang mga taong nakaaway nito bago yun maging ganon? Dagdag pa nito na, mas mainam na sabihin niya ang lahat ng kanyang nalalaman nang sa gayoy hindi na yun mahirapan. Sa oras kasi na iniwasan niyang sumagot, magdadala lamang yon ng dagok sa kanyang buhay na maaaring humantong sa kanyang kamatayan. Sabihin mo ang lahat, huwag kang magtago. Tandaan mo, diyan nakasalalay ang buhay mo. Lahat naman tayo hindi malinis, kaya huwag ka nang mahiya pa. Bungad na wika ni Maestro Metring habang hinahawakan ang ulo nito. Pagkatapos yung marinig ng aking kapatid, nagpumilit yung magsalita sa kabila ng kahirapan nitong magbigkas ng mga letra. May mga sakit din kasi yung hindi pa nila natunton, kaya kusa yung lumabas sa mga sandaling pinwersa ng kanyang kapatid na ilahad ang lahat ng kanyang pinagdaanan.
Gayunpaman, sa kabila nito, nakaya pa rin itong maibahagi yung mga detalyeng may kinalaman sa sakit nito. Base sa kwentong inilahad ng kanyang kapatid, may nakilala yung dalagang nagngangalang Leonor. Naninirahan yun sa kabilang baryo at sa lugar na yon, isa ito sa pinakamagandang dilag. Marami ang naghahabol na binatilyo dito, pero tanging yung kapatid niya lamang ang natipuhan nito. Bagaman mas matanda ang kuya niya, hindi yun naging hadlang para sa dalaga. Subalit, nang mapag-alaman ng pamilya nito ang tungkol sa relasyon nila, doon na siya sinimulang sumbatan ng ama nito. Umabot na nga noon sa puntong sasaktan na siya nito pero napigilan niyo ng iilan sa kanyang mga kaibigan. Sa huli nilang pagkikita ng ama ni Leonor, binantaan siya nito na hindi nito patatahimikin ang buhay niya. Nataon kasing nagtapat yung dalaga na nabuntis niya ito, kaya ang pakiramdam doon ng padre de pamilya, sinira ng kapatid niya ang hinaharap ng kanyang kasintahan. Sinubukan niya pa yung ipaglaban pero bago niya pa man yun magawa, nabalitaan niyang nagbakasyon sa ibang lugar ang kasintahan niyang yun. Magmula noon, hindi na niya ito nasilayan pa at doon na rin nagsimula ang kalbaryo ng buhay niya. Nagsimula sa simpleng butlig ang kanyang sakit, hanggang sa kalaunay kumalat na yon sa kanyang buong katawan. Sa sobrang sakit nito, umaraw man o gumabi, patuloy niya yung kinakamot hanggang sa napansin na lamang ng kapatid niya na mamanhid na ang iilang parte ng katawan nito. Kalaunay nawala na ng lakas ang kanyang binti, dahilan para magsimula na siyang rumatay sa kanyang higaan. Magmula noon, nawala na rin ang kanyang panlasa na siyang naging daan upang mahirapan na siyang kumain. Halos mag-iisang buwan na din yung tinatago ng kanilang pamilya at nung mabalitaan ito ang tungkol sa kanya, hindi na yun nagpatumpik-tumpik na siya ay hanapin para pakiusapan. Kahit kasi naging malupit ang pamilya niya sa kanya, alam ng kanyang ama na hindi niya matitiis ang mga ito. Matapos kong marinig ang kwento ng aking kapatid, doon na unti-unting nangibabaw sa akin ang galit. Alam kong masamang mapuot sa kapwa pero sa estado ko noon, wala akong pagpipilian. Makalipas pa ang ilang minuto, doon na sinimulang hanapin ng aking maestro yung pinag-uugatan ng karamdaman nito. Habang hinihilot nito ang katawan ng aking kapatid, unti-unti kong napapansin yung iilang parte ng tiyan nito na panaka-nakang gumagalaw. Nagsimula yon sa mga maihinang pagpitik hanggang sa may nakita ako doong parang lumalangoy sa loob. Di ko mawari kung anong bagay na yon, gawa ng para itong ahas kong titingnan. Maya-maya pa, pagtigil naman ni maestro sa paghihilot, bumuka ang bibig ng aking kapatid na para bang may kung anong bagay itong isusuka. Siyempre, wala naman kami noong nagawa kundi ang maghintay hanggang sa dumating ang puntong lumabas sa bibig nito ang isang patay na ibon na may kulay pulang balahibo. Alam niyo ba, kapag ang tao na binabarang ay nagluwa ng ibon, senyalis na yon na nakakapit na ng husto ang ipinalipad na sakit sa katawan nito at nangangahulugan din yung malapit na itong mamatay. Pagbagsak naman ng ibon sa higaan nito, sinundan din yon ng 3 alupihan na pawang mga buto na lamang. Matapos naman itong makita ng aking maestro, dali-dali niya yung kinuha, sabay tapo nito sa abuhan. Pagbalik naman ni Maestro Metring sa kinaroroonan ng aking kapatid, napakuha yon ng 2 buhay na manok na siya namang dali-dali nitong pinatay sa harapan ng kapatid ko. Yung huling dugong lumabas sa katawan nito, ginamit niyang selyo sa noo, nang sa gayoy hindi ito basta-bastang mapapangibabawan ng sumpang yon. Matapos ang mga pangyayari,
Pansamantala muna kaming nagpahinga upang magkaroon kami ng sapat na oras na masubaybayan ang kanyang mga kilos. Kinagabihan noong mismong araw, nagpatuloy kami sa aming panggagamot, gawa ng ayon kay Maestro Metring. Mas mainam na wag naming bibigyan ng pagkakataon ng mambabarang na makaganti. Pero alam niyo, Pinuno, noong mga oras na yan, hindi talaga namin inaasahan na may iba pa palang kalaban maliban sa mambabarang. Pagtungtong ng 10 oras, sa kasagsagan ng pagpapahid ko sa sugat nito ng mga dinurog kong halamang gamot, may mga narinig akong huni sa labas ng bahay. Maging si Maestro Metring noon, bahagya ding natigilan sa ginagawa nito para makiramdam. Hindi naglaon, pasimple naman niya akong sinitsitan habang pabulong na nagwiwika sa akin ng, Tatlong nasa labas. Sumama ka muna sa akin saglit. Tatanungin lang natin ang mga yan. Okay, ang angas nito ni Maestro Metring, no? Isipin ninyo, tatanungin niya lang. Pero ako, hindi ako convinced na tatanungin niya lang yun. Merong gagawin to si Maestro Metring. Pasensya na kayo, nagkaroon ako ng sakit, ha. Pero ngayon, okay na tayo. Kaya, dire-diretso na tayo sa pag-upload ulit. Abisuhan ko lang kayo, hindi naman to ganong kahabang series. Actually, tapos na to. Pero isusunod-sunod na natin para hindi kayo malito tsaka hindi kayo mabitin. Yung kasunod, mamayang hapon up yun. Kaya pahintay na lang ako. Salamat.